Hi KKB, so I'm Ate Jennifer de los Santos. Worker po sa MAN po natin at syempre po ay worker din po dito sa atin sa GL Santa Maria at youth leader din po dito po sa KKB Santa Maria and former president po ng KKB PUP at ngayon po ay assistant KKB head. So praise the Lord, and today I just want to share kung gaano kumilos ang Panginoon sa aking buhay from a mess to a message. So, umpisahan ko ang testimony na ito kung paanong kumilos ng sobrang tindi ang Panginoon sa buhay ko. Yung buhay ko in the past ay, kung malalaman lang natin lahat, ay isang basura talaga. Talagang hindi talaga nakalulugod sa ating pong Panginoon. And yung buhay ko before, when I am siguro 13 years old or 14 years old ay kikibi na yon, kikibi na. Pero nung time na yon ay hindi pa ako ganun nakakilala sa Panginoon yung buhay ko noon dahil sa bahay namin, ako lang palagi noon na mag-isa dahil yung mga parents ko ay wala doon sa bahay namin and yung kapatid ko ay wala din doon palagi sa bahay namin. So shortly ay ako lang talaga mag-isa. So nung time na yon, I am always longing sa presensya ng ibang tao. Sobrang naglolong ako sa attention ng mga tao sa paligid ko. Kaya yung buhay ko nun talagang sobrang lungkot, sobrang mag-isa lang ako sa bahay na talagang tumitingin lang ako sa mga kisame. Kaya yung mga pagkakataon na yun ng mga nakasalamuha ko lang ay mga pinsan ko which is mga lalaki. Na talaga yung buhay ko nun, nung nagkaroon ako ng friends sa school namin, nung grade 9 ako, talagang nabarkada ako. Kung hindi niyo tatanungin ay si Ate Jennifer ay talagang nabarkada sa aking mga kaibigan. May mga pagkakataon talaga na hindi ako umuwi sa bahay just to be there sa aking mga kaibigan na talagang dumating sa point, siguro ngayon hindi niyo yun mahalata, na talagang sinusundo pa ako ng magulang ko doon sa bahay ng kaibigan ko para lang umuwi doon sa bahay namin. So, ganun yung buhay ko noon. And way back when I am 14 years old, 15 years old, ay si Ate Jennifer ay na-addict sa, pero hindi sa drugs. Si Ate Jennifer ay na-addict sa pornography. So yung mga kasama ko noon, kasi dati mga pinsan ko, which is mga lalaki. So nung time na yun talagang na-addict ako sa pornography, talagang gabi-gabi, araw-araw ay talagang nanonood. Syempre sa atin, na kapag nalaman natin yung ganung bagay, talagang hindi talaga siya God-glorifying sa Panginoon. So, ang tagal kong pinagdaanan yung battle na yun when I was 14 years old. And praise the Lord, way back January 17, 2020, ito yung panahon na nakakilala ko sa Panginoon sa pamamagitan ng buhay ng mga kabataan din na nandito. And praise the Lord din dahil nakakilala ko sa Panginoon noon, January 17, 2020, ay powerhouse pa noon at yung KKB head noon ay si Kuya Harold Cruz. Sobrang hindi talaga inaasahan yung pagpunta ko doon sa lugar na yun. Talagang nayayalan din ako ng mga kabataan to be there at church. So, nung first time ko na makapunta sa church, so yung powerhouse nun ay dito pa nun sa Jail Bagbagin. Talagang when I first enter and step out doon sa pintuan ng Jail Church Bagbagin, sobrang naramdaman at naranasan ko yung presensya, naranasan ko yung comfort na hindi ko nararanasan sa tahanan, yung comfort na hindi ko nararanasan sa kaibigan, yung comfort na hindi ko nararanasan sa mundo, ay tunay na pinaramdam at pinaranas ng Panginoon dito sa powerhouse sa KKB Santa Maria. Kaya sobrang praise the Lord, and nag-start akong lumakad. I accept Jesus as my personal savior of my life, and masasabi kong hindi madali na every time na umatin ako sa church, may gawain sa KKB, and ang first ministry ko nun ay team dance. Sobrang nakakatuwa lang kung paano ako ginamit ng Panginoon. Sabi ko nga, from a mess to a message. At talagang yung buhay ko nun hindi madali dahil my family is hindi talaga Christian. So, dumating din si Ate Jennifer sa pagkakataon na talagang pinagbabawalan na akong umatin ng church. Sinasabi ay wala ka namang mapapala sa pag-church mo, hindi ka naman yan binibigyan ng pera, at ano ba yung dindulot niyan sa'yo, hanggang sa dumating sa pagkakataon na talagang
gusto na akong ipamigay ng mga magulang ko sa pag-church ko, sa pag-a-attend ko sa mga gawain ng Panginoon. Pero kailangan lang talaga natin na magpatuloy sa ating Panginoon. So nakilala ko sa Lord year 2020 at sobrang nakakatawa ang Panginoon. Sobrang naramdaman ko yung care, naramdaman ko that I am love, I am value sa pamamagitan din ng mga life group. So, doon ako nagsimula na talagang pandemic days, nagla-life group lang kami sa group chat at talagang mararamdaman doon talaga na may mga tao palang nagkikare sa'yo, may mga taong willing makinig sa'yo, may mga taong kahit ang daming nangyayari sa paligid mo is andyan pa rin pala sila palagi na nananalangin para sa'yo. Kaya sobrang praise the Lord sa lahat ng bagay na ginagawa ng Diyos sa buhay ko. And sobrang praise the Lord dahil nakakilala ko sa Lord January 17, 2020. It is the first time na naka-attend ako sa KKB Powerhouse. At sobrang praise the Lord dahil sobrang bilis talaga kung paano kamilos si Lord sa aking buhay. Ay nagulat na lang ako when I asked my life group leader. And nung time talaga na yun ay hindi ko alam na leader na pala ako. Hindi ko alam na ako na pala yung mag-handle ng life group na yun. Kaya hindi ko yun makakalimutan. May isang event nun sa Hislan ay ayun, sinabi niya sa akin na ako na daw yung mag-handle ng life group Unbreakable. Sobrang praise the Lord. And yung year na yun ay April 2021. So yun yung first time na talagang tinawag ako ng Diyos to become a life group leader. At sobrang ang dami ding pinagdaanan in my struggles life. Kung tatanungin niyo ako, and ngayon nag-aaral ako sa PUP, kung tatanungin niyo ako, hindi ko kailangan pinangarap na mag-aral sa PUP. Kung tatanungin niyo, ay, si Ate Jennifer parang ang choosy naman. Public university school na ayaw pa. So kahit kailan hindi ko pinangarap na mag-aral sa PUP, kahit kailan hindi ko rin pinangarap yung course kung ano yung meron ako. Pero God is so faithful and good in my life dahil ang pangarap ko talagang school nun is BSU kasi sa BSU sobrang gaganda ng mga course dun. And yung course sa PUP ay wala dun talaga. Hindi ko rin gusto na mag-edu, entrep, na mag-accountancy. So wala dun yung course ko. Ang gusto ko talagang i-pursue na course ay more on public speaking, broadcasting. Pero hindi yun yung ibinigay sa akin ng Panginoon. So, habang pinagpatuloy ko yung school na binigay sa akin ng Panginoon, I am always asking God, Lord, bakit ba ako nandito sa school na to? Yung course ko is 3 years lang. So, Diploma in Office Management Technology. Nung first year ako, nagtatanong ako sa Lord, Lord, bakit ba ako nandito sa course na to? Bakit mo ako dinala sa school na to? Nakakatuwa ang Panginoon, nung first year ako, late enrollee ako magpapasukan na, tsaka lang ako nag-enroll sa PUP. Nakakatuwang Lord, no? Public university ang PUP, pero tinanggap pa rin nila yung isang tulad ko. Kaya praise the Lord. Nung first year ako, hindi ko rin nakakalain na magiging class president ako ng school namin. First year pa lang ako. Siguro in my whole life, yun yung first time kong maging president. At talagang sa college pa, nakakatuwang Panginoon dahil yun yung ginawa niya sa buhay ko. Naging class president ako. Siyempre, nagkaroon ako ng experience how to lead people sa loob lang ng classroom namin at talagang kung paano ko mausap ng mga matataas ng tao. And secondly, sabi ko sa Lord, bakit ba ulit ako nandito? Siyempre, nandito ako para mag-aral. Yun lang yung alam ko. When I was in second year in my college journey, ang ginawa ng Panginoon sa buhay ko ay naging organization president ako, na talagang ginawa ng Lord na ako naman yung maglilid, hindi lang sa classroom ko, pero doon sa course na kinabibilangan ko. So yung course na yun ay malaki talaga siya. Siyempre, malaking mag-handle ng mga organization. Ang tawag sa kanya ay academic organization doon sa loob ng school namin. So, ang mga nakakausap mo is mga president in different course, mga director, mga head ng school namin. Sobrang challenging nito dahil ang mga nakakasalamuha ko dito is non-believer. Talagang matetes yung patient mo dito. Sobrang nakakatawa ang Lord kung paano niya ako dinadirect. Sobrang totoo, praise the Lord, dahil He is the God of order. From the class president in the school, in my second year, naging president ako ng organization ng course namin. And on third year,
I'll always asking God, Lord, bakit po ulit ako nandito? Sa PUP, sa course na to, 3 years lang, Lord, ano bang mapapala ko dito? Ano ba yung magiging future ko dito? And sobrang nakakatuwa ang Panginoon dahil one time, isa sa mga head ng KKB or leader ng KKB, talagang sinabi sa akin, they know na naging president ako ng organization namin. Sabi niya, Jennifer, ikaw na mag-handle ng ESCOM PUP. So, I accept dahil naniniwala ako na may purpose at dahilan ng Diyos kung bakit ako nandito. And nag-start yung school youth ministry ay noong January 2023. So, I just enjoyed the journey na talagang parang nagba-Bible study lang sa school, sa mga schoolmates, mga classmates ko, mga kakilala ko na talagang doon nag-aaral sa PUP. I just enjoy it. I just share Jesus to them. I just show kung paano sila minahal ng Panginoon, kung paano may care ang Panginoon sa buhay nila, kung paano they really need to accept Jesus in their lives. And as the day goes by, sobrang nagkaroon ng burden in my heart. Why not na gawin at lagyan ng organization na KKB ang PUP Santa Maria Campus. Hindi ko akalain na sa mga ganong panahon ay yung buhay ko pala yung gagamitin ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Praise the Lord! Dahil December 2023 ay na-approve at na-accredited ang KKB PUP sa ating campus at nagkaroon na ng organization. At lately, sobrang nagpapasalamat ako sa Diyos dahil sabi ko sa Lord, I know kung ano yung purpose ko dito sa PUP. When my first year, I become the class president. Second year, I become the academic organization president. And here I am now, in my third year, ay naging president ng KKB organization here in PUP Santa Maria. He is the God of miracle. When you dream big, not for yourself, but for the Lord. Nung time na hindi ko alam yung future na lalakaran ko, hindi ko alam kung saan ba akong parte ng buhay ko tinatawag ng Diyos. Pero habang nagpe-pray ako sa Lord to accredit that KKB PUP, talagang nagkaroon ako sa Lord ng deal. Sabi ko sa Lord, Lord, kung hindi mo ako tinatawag sa ganitong calling ng buhay ko, hindi mo i-approve ang KKB PUP. And nung time na yun, nandun ako sa JL New Prayer Garden. Sobrang bilis tumugon ng Diyos. After that pastoral prayer ni Pastor Joey, ay talagang God showed miracle. He accredited KKB PUP for His glory alone. Kaya sobrang natutuwa ang puso ko at ang buhay ko sa ginagawa ng Diyos in every aspect of my life. Sobrang grabe. Nakakilala ko 2020, ginawa kong life group leader ng Lord 2021. Nagkaroon ng KKB PUP 2023. And as this year comes by, 2024, May 2024, dumating yung isa sa mga mahirap na pagsubok sa buhay ko. Sabi ko sa Lord, ang dami namang miracles na yung nangyayari sa buhay ko. Ang dami namang mga signs, wonders na talagang show up ko sa akin. Pagdating sa ministry yung pinagkatiwala mo sa akin. Pagdating sa personal life ko, talagang nakikita ko kung gaano kakabuti. And then May 13, 2024, ito yung isa sa mga parte ng buhay ko na talagang sobrang dinudurog ako, sobrang hindi ko alam kung paano na magpapatuloy. At May 13, 2024, 6 p.m. in the evening, my father had passed away. So, namatay si tatay nung oras na yon. And yung mga time na yon ay hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. But there is peace in my heart na talagang kasama siya ng ating Panginoon. At syempre, hindi naman ganun na madali na mawala ng isang magulang. It takes a lot. It takes a lot of time. It takes a lot of courage na magpatuloy. It takes a lot of patience. It takes a lot of everything sa buhay mo para mag-heal ka sa ganung pain ng buhay ko. And dumating sa point, siguro hindi nyo napapansin, si Ate Jennifer parang look strong. Pero dumating sa punto ng buhay ko na nagkaroon ako ng battle in my mind, suicide battle. I just want to end my life dahil sabi ko sa Lord,
ano pa bang silbi ng buhay ko kung yung taong pinakamamahal ko, taong siya talaga yung naglilin ako sa kanya, siya yung taong inaasahan ko sa buhay ko ay wala na. Hindi ko alam kung papaano because I am the breadwinner of the family. Hindi ko alam kung papaano po ba magpapatuloy pa because my mother had a sick stroke, yung nag-iisa akong kapatid, may pamilya na. And I asked God, Lord, paano na ako? Sobrang hindi ko alam, dumating sa point, hindi ako natutulog gabi-gabi, araw-araw. Hindi ako kumakain. Sobrang deep yung pain na nararamdaman ko. Sobrang hindi ko alam paano ako makakapag-aral. Pero siguro kung may isang bagay man akong gustong sabihin sa my earthly father, sa tatay ko, ay talagang sobrang salamat sa kanyang sakripisyo at pagmamahal sa akin. Dahil nung time na yon, tapos na akong mag-aral. Ang hinihintay ko na lang ng graduations. So, sabi ko sa Lord, salamat kasi hindi mo ako pinahirapan. Pero though mahirap, Lord, tanggapin ng lahat. Pero in that way, hindi mo ako pinahirapan. Pinatapos niya muna akong mag-aral para talagang yung buhay ko ay maging maganda at maging maayos. Yung journey na pinagdaanan ko, alam na mga leaders, even our Pastora Abby, kung papaano na malapit na talaga, siguro mga 5% na lang, talagang gusto ko nang sumuko, gusto ko nang bumitaw, gusto ko nang magpaalam sa church, gusto nang magpaalam sa ministry, and even here at KKB Santa Maria, gusto kong bitawan yung life group. I just want to rest my mind, everything I am. Gusto ko munang magpahinga at huminga sa lahat ng bagay na pinagdadaanan ko. Pero praise the Lord, dahil lang Diyos na meron ako, kailanman hindi ako sinukuan. Kahit gusto ko nang bumitaw, hindi niya ako binitawan. Sa mga pagkakataon na sobrang nagdadalamhati, nangungulila ako sa pagkawala ng father ko, siya ang naging ama sa buhay ko. He is so a loving God sa buhay natin. May mga pagkakataon lang talaga na God wants to comfort us, pero ayaw natin na magpa-comfort. Siguro yun yung isang bagay na itinuro sa akin ng Panginoon. I want to comfort you, pero ayaw mong magpa-comfort, ayaw mong magpayakap sa akin. Kaya sobrang nagpapasalamat ako sa Panginoon. Ang dami kong pinagdaanan sa buhay. Hindi ko alam, up to now, hindi ko alam kung ano yung mga steps na kailangan kong gawin. But the God I serve is faithful. Sabi ng Panginoon yun. Sabi ni Lord sa Exodus chapter 14 verse 14, the Lord will fight for you. You know only to be still. Kailangan lang nating mag-still sa ating Panginoon sa buhay na ito. And God is so faithful talaga. And ngayon, sobrang masasabi ko na nabubuhay lang ako sa habag at biyaya ng Panginoon. Natutuwa ako sa Lord after may grieving process sa pagkamatay ng ni tatay. It's 5 months pa lang, pero salamat sa Lord dahil inaangat niya ako. Salamat sa Lord dahil siya talaga yung Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Magbabago ang lahat sa buhay natin, ang panahon, ang mga nangyayari, ang mga tao sa paligid natin, pero ang Diyos na pinaglilingkuran, ang Diyos na meron tayo dito sa KKB Santa Maria ay isang Diyos na buhay, at isang patotoong buhay ko mula nung January 17, 2020, nakakilala ko sa Panginoon dito din sa KKB Santa Maria Powerhouse, dito sa JL Bagbagin. At ngayon, narito din ako sa youth service natin sa KKB Santa Maria, standing still by the grace of our God, na talagang masasabi na talagang buhay ang Diyos. Siya ang Diyos ng habag, siya ang Diyos na nagpapatatag, siya ang Diyos na gumagawa ng himala. Sabi ko sa inyo, from a mess, isang basura ang buhay ko, and I can say I overcome as addicted in pornography. I overcame in talagang buhay na talagang ang daming struggle na pinagdaanan, longing for the attention of other people, but now ay talagang fulfill yung puso ko na hindi na nangihingi ng attention sa ibang tao. Kaya sobrang salamat sa Panginoon, and now talagang salamat sa Lord sa calling niya sa buhay ko. Alam kong hindi madali. Ngayon ay KKB assistant head ako. Hindi ko akalain na sa ganong paraan ako tatawagin ng Panginoon to lead the youth papalapit sa atin pong
Panginoon. Kaya sa lahat ng kikibis natin dyan, patuloy lang tayong kumapit ng mas mahigpit na kapit sa Panginoon. Dahil kung bitawan man tayo ng lahat ng tao sa paligid, God will never leave us nor forsake us. Tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Sabi niya sa Jeremiah chapter 32 verse 17, di ba? Verse 27 talaga. Is anything too hard for me? May mahirap ba sa Diyos? May mga bagay bang hindi kayang gawin ng Diyos sa ating mga buhay? All things are possible to God. Lahat ng bagay kayang gawin, kayang pagtagumpay ng Panginoon. Ang kailangan lang natin ay buong pusong kumapit, magtiwala, at patuloy na i-treasure natin yung mga leaders natin, mga pastors natin who are willing to listen to all your cries and to all your battles. Kaming lahat, ako, si Pastora Abby, ang mga leaders ay palaging nandiyan para sa inyo. Samahan kayo sa journey ninyo hanggang mapagtagumpayan natin ang laban natin dito sa mundo. Yun lamang at maraming salamat sa lahat ng ito ay sa Diyos ang lahat ng papuri, pasalamat at pagsamba. To God be all the glory.